Alam mo ba na ang pinakasikat na brand sa mundo ay hindi nagsimula sa komplikadong drawings, kundi sa isang matalinong idea? Hindi mo kailangang maging tech genius o gumastos ng libo-libo para lang sa isang software. Sa video na to, ituturo ko sa iyo kung paano gumawa ng sarili mong logo gamit ang Canva. Tara, let's get creative! Step 1, yung foundation. Bago tayo dumiretso sa Canva dashboard, kailangan natin ng plano. Kailangan natin ng solid na plano, guys. Ano ba ang target audience mo at kung ano ang vibe ng brand mo. Kung minimalist ba to, kung fast food ba to, kung corporate ba to, kailangan mong i-determine yan bago tayo makapagsimula. Pro tip, pumili lang ng dalawang kulay at font para magmukhang malinis yung inyong design. Kasi kapag mas maraming fonts, mas maraming kulay, magmumukhang decluttered yung ating design. So, kailangan natin, as much as possible, 2 colors lang and 2 fonts. So, yan guys, nandito na tayo sa step 2, yung pag-setup ng ating canvas. So, gagawin lang natin, bubuksan lang natin yung Canva natin, at i-click ang Create a Design. So, ito yon, Create a Design, or pwede nyo gamitin yung search bar na to. So, for me, ang gagamitin natin is yung Create. So, create tayo, no? So, pwede mo ditong i-type, dito sa search bar na to, what would you like to create? So, pwede mo diyang i-type yung logo. Ayan. So, bibigyan ka niya ng mga options kung saan mo gagamitin yung logo. So, it's either a normal logo, kailangan mo na animated logo, Twitch logo, YouTube channel logo, ayan, t-shirt, logo sticker, or avatar, etc. Pero in this case, ang pipiliin natin is yung logo. Okay, click lang natin yan. So, ayan, magkakaroon tayo ng canvas na ang size is 2000 by 2000 pixels. So, pwede nyo rin taasan niya. Pwede nyo gawin 5000 by 5000. So, dun nyo lang gagawin yun sa pag-create ng new design and then maglalagay kayo ng custom size. Tapos, pwede nyo gawin dito is 5000 by 5000 pixels. So, depende sa inyo. Pero just to be safe, ang pinakamaganda nyo gawin is 5000 by 5000. So, ito naman guys, ang ating step 3. Ito yung pagpili natin ng font na gagamitin sa logo natin. So, wag muna tayong magsimula sa templates, no? Simulan muna natin sa pag-create ng text. So, ito, text. So, add a text box. So, dito, itatype mo lang kung ano yung magiging logo name mo. So, for example, ako, MK Visuals. Yan. So, kailangan natin ayusin yung spacing natin. Minsan, guys, ang sikreto ng magandang logo ay nasa tamang dikit ng mga letra. So, for example, itong MK Visuals, dito nyo i-adjust sa advanced settings yung spacing ng inyong mga letters. So, ito yung letter spacing. I-drag nyo lang pa kanan para magkaroon siya ng spacing, and then kung gusto nyo naman tanggalin yung spacing, drag nyo lang pa kaliwa. So, ganun siya nag-work. Ito namang line spacing, ito yung space between your text and the other text below or dun sa text sa taas. So, ito, for example, magta-type ako sa ilalim niya. Okay, for example lang, example. So, ganito yan. So, kung gusto nyo siyang pagdikitin, ang gagawin nyo, click nyo na advanced settings, and then yung line spacing. Yan. Gusto nyo nang paghiwalayin, papunta sa kanan. So, ganun siya nag-work. So, papalitan ko lang siya ng font. Pupunta lang ako dito. Tapos, kiklik ko yung corporate. Pag naklik mo yung corporate, pipili ka na dyan ang gusto mo. So, depende to kung corporate ba yung gagawin mong logo or gagawin mo siyang fast food or gagawin mong coffee. So, depende sa font yan. Pero dito sa tutorial na to, ang ituturo natin is how to create your business logo. So, gagawin natin, pipiliin ko yung Garrett. So, gagawin ko bold. No? Click mo to or Control B. So, depende kung anong gusto mong gamitin. Gusto mong shortcut key or gusto mong i-click. Ngayon, meron na tayong font. Tapos, ang gagawin natin sa kanya, papalitan natin siya ng color. So, gagawin natin siyang medyo dark. Yan, medyo lang. So ngayon, the next thing is, since meron ka ng brand name, ang gagawin natin sa kasunod is gagawa na tayo ng elements. So, dito, para makagawa ka ng sarili mong logo, pwede kang gumamit ng template. So, pwede mong balik tayo sa design. Tapos, na-type natin dito is corporate logos. So, dito, lalabas ito yung mga templates na pwede mong magamit sa iyong logo. So, marami dyan. Pwede mong i-edit. Like, for example, itong Maria Donna. Add as new page natin. So, ito for example, no? So, pwede siya ma-edit. Pero yung logo itself, hindi mo siya magagalaw. Papapalitan mo lang siya ng color. Okay? So, yun lang yung disadvantage niya. So, ang mangyayari dito is, click mo yung color, pwede mo siyang palitan into, for example, yan, brown. Palitan mo ng pangalan mo to.
Ganyan. Simula to 2026. And then after nyan, palitan mo rin lang din to ng babagay sa main color mo. So, palitan mo siya ng medyo gray. That's it. Meron ka na agad logo kapag gumamit ka ng templates. Pero, syempre, ang disadvantage nito guys is hindi lang ikaw yung merong ganitong logo kapag gumamit ka ng template. Mas maganda pa rin na meron kang sariling gawa. Kasi lahat ng gumagamit ng Canva, pwede nilang magamit anything dito sa templates na to. Yun lang, magkakaroon ka lang ng katulad. So ngayon, dito sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano kayo gagawa ng sarili nyong logo. Okay, back tayo sa ating canvas. Delete na natin to. Dahil hindi ko sa inyo marirecommend na gumamit ng template pag gagawa kayo ng sarili nyong logo. So ayun na, meron na tayong font. So gagawin natin sunod, punta tayo sa elements. Pwede nyo i-type dito, triangle. Ayan, and then click nyo lang yung see all, and then lalabas na lahat ng triangle. Kung square naman ang kailangan ninyo, type nyo lang, lalabas lahat ng square. So, gagawin natin is yung triangle. So, ngayon, ibababa ko muna to kasi gagawa tayo ng logo natin. And, i-click ko tong triangle na to. Okay? So, ang gagawin ko sa kanya is gagawa ko ng letter M. So, yun ang goal natin. So, i-click ko ulit tong triangle na to. Yan. Yan. Yun yan. Okay? Tapos, next is, i-duplicate ko siya. Yung kanya natin ginawa, which is ito. Duplicate natin. Click nyo lang to. Pak! So, ilalagay ko siya dito. Yan. And then, ito naman is, natin siya i-rotate. Kailangan din siya ipantay dito. So, gagawin ko, kukunin ko muna siya. Yan. Yan. So, magiging natin siya dito. The next, ito naman. Okay, may letter M na tayo. Pero dito, i-adjust pa natin siya. No? Hayaan na muna natin siyang ganyan. And then the next is gagawa tayo ng letter K. Through triangles pa din. So, click lang natin to ulit. Yan, then payatan natin. Ayan. Okay, pantay natin siya. Ang sikreto sa paggawa ng logos guys or any type ng elements is dapat always proportion siya para magmukha siyang malinis. So click lang natin to ulit. Itong gagawin natin is rotate natin ang 90 degrees tapos lagyan natin siya dito. Payatan natin. Yan. Tapos ito laki natin ng konti. Kailangan pantay. Pantay natin. Yan. So, gawin natin para mag-pop siya is papalitan natin ng kulay yung isa. So, ito ba, gagawin natin siya, darken natin siya. Yan. Okay. So, ayan, meron na tayong M at saka K. So, ganoon lang siyang gumawa ng logo, no? So, gagawin natin dito, guys, i-adjust lang natin siya muna into our liking. Pero kung gusto mo ng sharp edges, pwede na to. Pero ako, ang iniisip ko is medyo curvish. So, ang gagawin ko, Alt 1. Itong layer na to is gusto ko nakaangat siya dun sa triangle. So, aangat ko siyang ganyan. Okay? And then, ito namang layer na to, is gusto ko nasa ilalim siya ng triangle. Tapos, ang gagawin natin, click lang natin tong corner rounding. Click mo lang yan. Type mo siguro 40. 42. So, ngayon, i-click mo ulit tong isang layer, yung gitna. Click mo yan. Din mo 42. Para pumantay siya. And then, ito namang last layer ng M is 42. 42. Yeah. So, nakagawa na tayo ng ating rounded logo. So, ganun siya. So, papantay lang natin siya. Kasi kailangan proportion siya lagi. Gawa natin yan. Pantayin natin yan. Angat ko lang ito ng konti. Yan. Para magmukha siyang M. Okay. Tapos, gusto ko siya angat ng konti po yan. Tapos, litan natin ng konti. Yan. Yan. And then, next is gagawin natin yung K. Ganun din. Corner rounding. Gawin natin yung 42. Yan. Sangat mo muna yan para hindi nakadistract. 42. Okay. So, ngayon, lagay mo siya ulit. Yan. Make sure na nakapantay siya sa M, ha. Tapos, kapag hindi siya ganun kapantay, gagawin mo lang. Select mo lang lahat. Yan. Tapos, resize mo na siya. Hanggang pumantay siya.
Yan. Okay. So, meron na tayong M and K. So, gagawin natin, try natin siyang i-adjust para lang mag-conforme siya sa M. Kasi yung mapapansin natin, medyo mataba yung M natin, ano? So, gagawin natin, payatan natin ng konti. Tapos, angat natin ng konti. So, ganun din. Angat natin ng konti. Yan. Tapos, make sure lang natin na good yung spacing. So, natapos na natin guys yung logo by using shapes, no? So, the next thing is ipupwesto na natin yung ating logo name. So, for me, gusto ko siya pwesto ng ganyan, or pwede nyo siyang gawing ganito. Tapos ganyan, just pwede nyo i-click tong advanced settings and then add letter spacing. Yan. So, pwede nyo gawing dyan is huwag nyo i-bold para mas maging slick ang labas ng design niyo. And then, pwede nyo siyang liitan niya. So, ganyan. Pwedeng ganyan. And then, pwede ring okay lang yung bawas ng konting spacing. Ito yung nakikita kong pwedeng mangyari dito sa logo na to. So, natin 250. Tapos, ibobold ko siya. Yan. So, laki lang natin siya ng konti. Yan. Yan. Tapos, gagawin natin para ma-align natin siya. I-group muna natin siya. Ngayon, pag naka-group na siya, right-click, align to page, middle. Yan. So, nasa middle na siya. So, lalagay mo lang to dito. Okay, visuals. And then, kung gusto mo naman siyang lagyan ng ng tagline, ganito lang yan. Punta ka sa text, tap mo lang yung text and then ilagay mo dyan, for example, graphic design simplified. Siyempre, pipili ka ng font. So, for me, ang gusto kong gamiting font is yung Just. Yan. So, dito na naman mag-a-adjust yung logo natin, ano? So, for example, gusto mong ma-amplify yung pangalan mo at saka at the same time yung tagline mo, lakihan mo lang siya. Okay? Nagawin natin ganyan. Usually, pwede mong gawin, mas maliit pa to. And then, lagyan mo ng konting spacing. Yan. And then, gawin mo ulit. Select mo lang ulit. And then, i-align mo lang siya hanggang mag-snap siya sa gitna. So, there you go guys. Meron na tayong sarili nating logo. At ito yung masasabi kong original logo na ginawa nyo through Canva. So, hindi kayo gumamit ng templates. Ang ginawa nyo is gumamit kayo ng shapes, gumamit kayo ng fonts, and then ni-recreate nyo siya into something na magre-represent ng sarili nyong brand. So yan guys, natapos na natin ang logo at for sure kapag nasundan mo tong tutorial na ginawa natin is makakagawa ka na ng sarili mong logo. No? So, maraming salamat sa panonood and join kayo dyan sa community natin sa baba. Meron ako yung free ebook kapag nag-join ka sa ating Facebook groups. And don't forget to hit subscribe, like, comment, and hit mo na yung notification bell para every time na meron tayong bagong upload, may updated ka. So thank you guys. See you sa ating next tutorial video.